Gusto mo bang malaman kung ano-ano ang mga pagkain na effective para sa pagpapapayat? Panoodin mo ito hanggang katapusan para malaman mo. Kapag naglo-lose ka ng weight, hindi mo kinakailangan gutumin ang sarili mo. Diet does not mean starvation or pagpapakagutom. Diet means smart eating. Smart eating in the sense na busog ka pero hindi ka guilty sa kinain mo dahil alam mo na ang kinain mo ay mabuti sa katawan mo. Tanong, kailangan mo bang bilangin ang calories mo? Hindi. Sa law of physics or thermodynamics, pwede yung calories in, calories out. Pero tayo ay hindi makina. Buhay tayo, may hormones, may metabolism, at alam ng katawan mo kung ano ang gagawin sa bawat pagkain na kinakain mo. Pag calories ang sinunod mo, mahihirapan ka. Liban na lang kung ikaw ay nag-gym araw-araw or dun ka na halos makatira-tira at meron ka talagang fitness goal. Pero kung normal weight loss lang naman ang gagawin mo, there's no need to count calories. Ang effect ng bawat pagkain sa insulin mo ang pinaka-epektibong basihan para magbawas ka ng timbang. Ang mga babanggitin kong pagkain ay 0 to moderate lang ang spike ng insulin. Kaya di tataas ang blood sugar. Ang resulta, mataas na pagkabusog, stable energy at weight loss. Kung napanood nyo yung video ko na to tungkol sa kung paano may imbak ang taba sa katawan, maiintindihan nyo ng mas mabuti kung bakit itong mga pagkain na to na sasabihin ko ay kasama sa listahan. Number 1, coconut cream o gata ng niyog. Tayong mga Pinoy mahilig sa gata. Ang gata ay mabigat sa tiyan, mataas sa fat, mababa ang carb, at mura at sagana sa Pilipinas. Kaya ito mabigat sa tiyan kasi ang fat content niya ay mataas. So pag kinain mo, busog ka agad. At ang pinakamaganda, mababa ang insulin response. Number 2, cheese at sour cream. Kapag inilagay mo ito bilang topping sa pagkain mo, or pwedeng ihalo sa sausawan, isda, karne, itlog, nako, ang sarap. Low carb, moderate to high protein, at malakas makapagpabusog. Moderate ang insulin response niya, kaya swak sa low carb. Warning, hindi lahat ng cheese sa grocery stores ay real cheese. Basahin ang ingredients dahil ang mga murang keso ay may halong harina at iba pang fillers. Kaya mura. Meron din mga tao na allergic sa dairy products tulad ng cheese. So kung isa ka doon, hinay-hinay lang, ingat, or wag nang kumain at all. Sardines in olive oil at iba pang mga fatty fishes tulad ng kawiles, diles, salmon, ay ang mahal nun, mackerel, galunggong, alumahan, tulingan, naku, dami niya sa Pilipinas. Mas maliit ang isda, mas maganda. Bakit? Kasi ang kanyang mercury content, konti lang. Ang maganda dito sa mga isdang ito, zero carb, moderate to high protein, at moderate ang insulin response. Malakas makapagpabusog ang mga isdang ito at higit sa lahat, mataas ang omega-3 fatty acid content. Warning lang sa pagbili ng sardinas. Huwag kang bibili ng sardinas na ang oil na ginamit ay canola oil, soya oil, vegetable oil, corn oil. Ang pwede lamang ay in olive oil. Yung mga nabanggit na oil, toxic yun. Number 4, coconut oil, olive oil, and butter. Zero carb yun, zero trace ng protein, very high in fat. Kung gagawa ka ng raw salad, gawin mo tong dressing para mas nakakabusog. Another thing, ang raw salad, kapag kinakain together with oil, mas na-absorb ang minerals and vitamins ng salad. Yung butter, pwede mo siyang ilagay bilang topping sa karne, pangluto, sa itlog, o anumang isda, anumang lutuin. Warning, hindi lahat ng butter sa grocery stores ay real butter. Basahin ang ingredients. Ang tunay na butter, ang ingredients lang yan ay pasteurized milk at salt kung siya ay salted. At kung wala naman at unsalted, pasteurized milk lang. If it is more than that, it's not real butter. Meron kasing mga butter na nilalahukan ng hydrogenated vegetable oil o ibang klase ng mga oil na toxic sa katawan. Yun ay para syempre maipagbenta ng mura. So bumili ka lang ng medyo pricey, nakakasigurado ko naman na real butter yon. Number 5, mani. Kahit anong klase ng nuts. Ang mani ay pasok sa low carb, pero may mga nuts na kailangan hinay-hinay lang pag kinain kasi pag nag-overeat ka,
mataas din ang carbs nun kapag nag-accumulate. For example, kasoy. Masarap ang kasoy, so marami nag-overeat dyan. At magandang pang snack ang mani, nakakabusog, at mababa lang ang insulin response. But then again, caution, lalo na yung kasoy, do not overeat. Number 6, leafy and non-starchy vegetables. So ano-ano mga yon? Pechay, lunggay, saluyot, polyo, oli, broccoli, lettuce, at mga kauri na madadahon. Ang gulay ay classified pa rin yan as carbs. Pero in the form of fiber. Kaya low carb siya. Low protein, low in fat, low in insulin response. Paano po yung carrots, patatas, at mga gabi, at mga tubo-tubo sa ilalim ng lupa? Hindi po yun pwede. Ang mga root veggies, so yung mga tinatawag na natubo sa ilalim ng lupa, is starchy. So hindi siya pasok sa low carb. Mataas ang carb content yan. Ibig sabihin nun, mataas ang insulin response at nagkukos ng weight gain. Ang pinakamagandang paraan sa pagkain ng gulay ay kapag yan ay may kasamang good fats, like saturated fats, or olive oil, or coconut oil. Kasi madali niya ma-absorb yung vitamins and minerals. Pwede rin samahan ng mga karne. Number 7, avocado. Very low carb, very low protein, moderate fats, and very low insulin response. Ganyan kaganda ang avocado. Talaga namang nakakabusog. Masarap itong kainin on its own. Huwag na lalagyan ng gatas at asukal ha. Ilagay sa raw salad, gawing ice cream or smoothie. Again, yung walang asukal. Number 8, egg. Lalo na yung kinatatakita ng marami, yung pula. Very low carb, moderate to high protein, low to moderate insulin response, malakas makapagpabusog. Ang itlog ay tinatawag na almost complete food dahil lahat ng halos ng vitamins and minerals ay andi dito na. May nagtanong sa akin, ando bang luto ng itlog? Kahit anong luto ng itlog, walang problema. Pero pinakamaganda yung yolk niya, mas nakakain nyo ng medyo hilaw. Number 9, ang paborito ng marami, chicken wings. Ayan. Zero carb, high in protein, high fat, moderate insulin response. Pwede din ang thighs, drumstick, at iba pang bahagi na mataba. Huwag matakot kumain ng taba ng manok. Dati noon, hinihiwalay ko pa yung taba ng manok. Puro chicken breast yung binibili ko. Pero now, well, guilt-free. Number 10, red meat, lalo na yung baka. Zero carbs, moderate to high fats, high in protein, and moderate sa insulin response. Malakas ding makapagpabusog. At higit sa lahat, masarap. Ang karne ng baka ay napakasustansya, lalo na dahil ang kinakain niyan ay damo. Hindi katulad ng baboy na feeds ang kinakain. So if I will choose between beef and pork, mas pipiliin ko talaga yung beef. At ang benepisyo ng baka sa katawan ay talaga namang napakarami. Marami ang takot kumain ng karne ng baka, lalo na yung mga inatake sa puso, may rayuma. Pwes panoorin niyo yung video ko na to para malaman niyo kung bakit o hindi dapat katakutan ng pagkain ng karne. I eat beef most of the time. Matagal ang pagkabusog, hindi inaantok pagkatapos kumain. Hindi ako nagkakanin pag kinakain ko sila. Just the meat and egg itself, sold na. Yung mga nabanggit kong pagkain sa listahan ay natural or minimally processed lang. Walang ultra-processed doon. Yan yung mga traditional na pagkain na kinakain ng mga tao noong unang panahon. Kaya kung gusto mag-lose ng weight at i-maintain siya for life, stick to those kinds of foods. Mamimaintain nyo ang inyong weight. Kung babalik lang ang tao sa mga traditional na pagkain, babalik sa dati ang balance ng katawan, doon tayo mag-heal. May nagtanong dati na ang mga Pinoy, dati na naman daw food staple ang rice. Bakit ngayon, all of a sudden, ang salarin ay ang kanin? Hindi lang yan kanin. It so happened na nung unang panahon, kanin lang. Wala tayong modern day food abundance na katulad ngayon. Noon, maraming physical labor ang tao. Walang modern day diet. Walang fast food. At ang mga tindahan ay pagkakalalayo. Kahit kumain ng tao ng kanin, nagagamit nila yung excess carbs for physical activity. Ngayon, lahat ng pagkain available sa paligid. Instant, carb-loaded, daming asukal, daming harina. Ngayon, sa klase ng abundance ng food na yon, tapos wala masyadong physical activity, so what do we get? Overweight, obesity, and of course, napakadami ng chronic illness. Pero kung napanatili natin yung mga traditional na pagkain ng ating mga ninuno, yung ating mga sinuunang matatanda, hindi tayo ganito ngayon. Kaya lang, napasok talaga tayo ng Western culture wala tayong magagawa. Pero may magagawa naman tayo sa ating mga food choices.
Kaya ang katabaan at lifestyle disease, hindi po yan namamana, katulad ng mga sinasabi sa atin ng maraming tao. Kasama na doon ang mga medical authorities. Kung naman po yan, napakaliit lang ng porsyento. That's only 5%. Ang minana natin doon sa katabaan at lifestyle disease ay yung lifestyle din nila. Pero kung halimbawa iibahin mo yung pagkain mo, walang tsansa na ikaw ay doon pupunta, na ikaw ay tataba, na ikaw ay magkakasakit. And there you have it, guys. Yan yung mga list ng pagkain para sa epektibong pagpapayat. Kung sinubukan nyo na to o nagpaplanong subukan or sinusubukan pa, let me know. Write your comments down below and I want to hear from you. Kung nagustuhan nyo itong video to, please give it a thumbs up. Please subscribe and hit the notification bell para wala kayong ma-miss na update sa aking mga susunod na videos. Bye guys! Thank you for listening. Have a nice day.